Ayan po mga idol. Ito na po yung highway. Ayan po yung daan na papaba. So dito po natin ilalagay ngayon natin mga idol. Ayan po mga kahoy na pinabalsa po natin. Ayan po mga idol. Merkado. Sa kabaw na ang baboy baka sa tawagan uha. Ayan po mga idol na tinulungan ko na rin po si Yuyo maghakot mga idol. Gawa nung hindi na po siya makakapagbuhat. Sa kanya kasi yung kalabaw at saka balsa po. At kaya ko siya tinulungan ngayon mga idol. Gawa nung wala pa yung anak niya, hindi pa nakaakyat dito sa bundok. Nandun pa sa baba sa kanila. So ako muna yung tumulong sa kanya mga idol. Para mahakot na po dahil bukas po ito kukunin nung bumili idol. Nung kahoy natin. Bukas niya kukunin kaya ako na lang muna ang tumulong. Ayan po. Pabalik na po uli kami mga idol. Pabalik uli kami dun sa area kung saan naroroon yung mga kahoy natin mga idol. Ayan po mga idol. Ayan, sasakay na po siya. Hindi niya na po kayang maglakad ng matagal mga idol. Mabilis din maglakad yung kalabaw niya dahil medyo bata pa. Tsaka mahina na rin humakbang yung mga may edad o mga senior mga idol. Kaya tabi natin ito ba ito para masira yung ito naman po mga idol. Ito po yung pinagpapatuyuan nung kopra mga idol. Ayan po, tinatawag dito sa amin na tapanan. May-ari po nito mga idol. Isa rin po sa mga kamag-anak ko, pinsan ng tatay ko. Kumbaga tiyuhin ko na rin yun mga idol. Sa kanya po itong area na ito, dito malapad din po ito mga idol. At may paglulutuan po ng kopra para matuyo. Hindi na kailangan ibilad sa araw mga idol, apoy na lang po. Ayan po, diyan po nilalagay yung kopra.
Nilalagay dyan. Tapos sisigaan po rito mga idol. Apoy po bali ang magpapatuyo ng kopra mga idol. Ayan po. Ayan po yun mga idol. Yung pinaglalagyan ng kahoy. Ito po mga bagong ano. Nung nakarang araw ata ito ginamit. Yung panggatong mga idol. Malalaki mga idol. Hindi pa naubos. Natuyo na yung kopra. Kaya nano na rin yun mga idol. Naipatimbang na. Ando na. Layo na nung may kalabaw. Nang naghahakot. Naiwan tayo dito mga idol. Gawa nung binidyuhan muna natin yung tinatawag dito sa amin sa probinsya na tapanan. Diyan po niluluto o pinapatuyo yung kopra mga idol. Malayo ang siyuyo. Ayan. Nakasunod tayo sa kanya mga idol. Diyan po siya sa unahan mga idol. Ayan na po siya mga idol. Ayan po. Ayan po ba yung area na dinadaanan natin mga idol papunta ron sa amin at saka pagpapalabas po pag nag-ano tayo ng kahoy. Paglabas natin dahil pinapabalsa po natin dahil hindi naman po natin mabubuhat yun ng paisa-isa. Gawa nung matatagalan tayo mga idol. So ang ginawa natin mga idol, pinabalsa na lang po natin. Ayan po. Ayan po. Nagbawas pa yung kalabaw mga idol. Oh. Ayan po mga idol. May isa pa kabiyahe yo bago ka magpahuwayo. O, diretso ka na. Ha? Biyahe pa kagkausaw niya, magpatuna ka. Sige. So, ayan po mga idol, no? Nag-usap kami ni Yuyo. Sabi niya, bibiyahe pa siya ng isa tapos magpapaligo nung kalabaw niya. Gawa nung tanghali na rin po. Kailangan na rin pong maligo nung kalabaw para hindi heat stroke. Kailangan na rin ng paligo mga idol. So hindi natin mapuwersa yung matanda mga idol. Gawa nung may edad na nga, senior na at wala siyang katuwang. Sana kung nandito yung anak niya yung maghahakot mga idol, kaso wala dito ngayon at hindi pa nakakaakyat. Mamaya pa daw mga alas 12 aakyat yun. So ako na lang muna nag-a-assist o tumutulong sa kanya at hindi naman nakakapagbuhat na dahil may edad na nga po raw siya at hindi niya nakaya mga idol magbuhat. Ayun, nandun na po sila sa taas. Ayun, aakyat na po tayo mga idol. Ayun po. Paahon to mga idol. Ayan po. Kakapagod mga idol.
Paahon, ayan po. Palusong naman po, ayan po paahon. Mabigat yung paa natin ay mga idol, gawa nung nagbota tayo ngayon. Gawa nung kanina, medyo basa pa yung mga damo sa hamog at madulas sa tsinelas, kaya nagbota po tayo at iwas na rin po sa maaring masagupa natin ng mga ahas rito mga idol. Gawa nung napakasukal ng area idol. Ayan po, napakasukal po nung lupa nung kapitbahay natin o kalapit lupa natin. Ganon din po yung sa amin, dahil napabayaan ko ito mga idol, yung lupa namin mga idol, na 3 taon kalahati po. So halos magkakapareho lang ang ang mga kahoy at damo. Nagiging gubat na po mga idol. Pahinga muna tayo sa mga idol. Nagkakahingal, paahon. Ayan po. Ayan, medyo patag-patag na po mga idol. Ayan po mga idol. Ito na po yung lupa natin. Ito may karatula po. Ayan po. Papunta po yan roon. Ayan po yung boundary. May alambre yung kabila. Dito naman po tayo sa kabila. Ayan po, pababa din yan po doon. Ito naman po ang palatandaan. Yung kawayan po. Yan po yung palatandaan na iba na po ang may-ari noon. Yan po din yung boundary dyan. So, nandun na po si Yuyo sa malayo. So, bali, mga idol, no? Malayo-layo rin yung pinaghahakutan natin ng kahoy. Doon sa may highway. So, siguro mga nasa 5 minuto mahigit pa po lakaran dito hanggang makarating tayo doon sa may pinag-imbakan natin mga idol ng kahoy natin. So shortcut na lang tayo mga idol. Dito po tayo dadaan. Tagos po nito mga idol. Sorry. Yung kubo natin idol. Dito tayo dadaan sa shortcut. Ayan, masukal pa rin po mga idol. Ayan po. Shortcut na lang po tayo mga idol kasi malayo na masyado mga idol kung iikot pa tayo dun sa kabila. So ito na yung kubo natin mga idol. Ayan po. Ayan na po yung kubo. So malapit na lang tayo dun sa pinag-imbakan natin dahil nag-shortcut na po tayo. Ayan po mga idol. Nauuhaw ako pagla doon . So ayan po. Inom muna tayo tubig mga idol.
So papunta tayo sa may imbakan natin ng kahoy mga idol, ano. Ayan po. Ayan po yung imbak natin na kahoy. So nabawas-bawasan na rin po. Nakadalawang trip na po tayo. Nakadalawang biyahe na po tayo mga idol. At nabawas-bawasan na rin po. So ito na po mga idol. Ayan po. Ito na po si Yoyo. Yung kalabaw niya. So iikot yan dito mga idol. At lalagyan ulit natin ng kahoy. Ayan po. Yung kahoy natin mga idol. Ayan po. Sumiksik tayo dito mga idol sa ano. Sumiksik tayo dito sa may puno ng nyug, baka suwagin tayo. Ay! Medyo hinihingal na rin po yung kalabaw niya mga idol, ano. Napagod na rin, nakaramdam na rin po ng pagod yung kalabaw. So sabi ni Yoyo, paliliguan niya raw po muna yung kalabaw niya. Unya na ka magbiyahe yo. Paliguan lang nimo kadiyot. Uy, lubid ayaw ha. Sige. Ayan, hinawakan ko lang po mga idol yung lubid. Kay baka kainin yung nyug na bagong tanim natin mga idol. Ayan po. Ingat lang po tayo sa mga bagong tanim natin. Gawa nung sayang yung pagod natin mga idol pag nakain lang ng kalabaw o baka. So magkakarga uli ako mga idol ng kahoy rito mga idol. Ayan po. Kakargahan uli natin. Ayan po mga idol.